Amen! Isang mapagpalang tanghali po muli sa atin lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng ating programa, ang The Baptist Lunch. Muli, ito po ang Father's Edition ng The Baptist Lunch. Kaya naman magandang tanghali po sa lahat ng mga masisipag at magigiting nating mga tatay na nasa trabaho, nasa bahay, at kung saan man kayo naroon, magandang tanghali po sa inyo. At binabati rin namin, of course, ang mga nanay, mga kabataan na nakatutok sa atin ngayon. Saan bang dako kayo, sa mga mission pastor, at gayon din sa mga miyembro ng simbahang ito. Magandang tanghali po sa inyo. Nawa ay nag-i-enjoy kayo sa inyong tanghalian kasama ang paborito ninyong programa, ang The Baptist Lunch. Binabati ko rin, of course, ang aking pamilya, ang Daep family. Magandang tanghali sa aking asawa at ang aking mga anak. Magandang tanghali sa inyo. And of course, ang aming pamilya sa Makati Central Family. Magandang tanghali po sa inyo dyan, sa Mandaluyong, sa Taguig, sa Makati, at saan man maging sa C6. Magandang tanghali. Of course, babatiin ko, Brother Noel, ang aming kasamahan sa Equator Energy Corporation. Magandang tanghali sa inyo dyan, sa pangungunan ni Sir Berdy Pabula, at gayon din naman kay Ma'am Rona Soretes. Good afternoon po. Magandang tanghali po. At of course, sa iyo naman, Brother Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na muli ang umeere po na naman po tayo sa pamamagitan ng programang ito. Usapang Panglalaki, leader ng tahanan. At salamat sa Panginoon na may ganitong uri tayo ng programa upang pagtulong-tulungan natin na may taguyod yung ating pamilya ayon po sa makadiyos na layunin. At of course, gusto ko pong batiin ang aming area, ang West Bank family, ng isang mapagpalang tanghali, especially po yung mga tatay. Gayon din po ang aking family, Sister Cynthia, magandang tanghali, at sa aming dalawang anak, kay Pauline at kay Tricia. And of course, binabati ko rin yung aking best friend, si Sir June Santos, na nasa Pampanga yan. Watching na rin po natin. And of course, nais ko na rin batiin yung ating mga fathers na kung saan ay kasama natin ngayon, ang si Sir Andy Agdon. Amen. Isang mapagpalang tanghali, Sir Andy. At gayon din po si Sir Joji Lacson. Magandang tanghali. At maging si Sir Jeffrey Onsat. At saka si Sir Dylan Blake. Magandang tanghali po. At si Sir of Andy, course, brother, nasa jeep daw siya. si Sir Andy. Oo. Wow, talaga naman kahit Amen. sa jeep yan ang sinasabi ko. Ay, walang pinipiling lugar kung sadyang nanaisin. Yun. Kung nais, kung gusto, maraming paraan. No? At kung ayaw, maraming dahilan. Yan, and of course, binabati binabati rin natin ang isang magiting nating tatay, si Sir Chito Jacobe. And of course, yung ating mga nanay din dito, mga kasama natin, yung mga kananayan. Batiin mo yung mga nanay natin, partner. Mga nanay, ha? And of course, si Sir John Kilayko. Yan. Isali natin yan. Watching Kasama na, natin yan, eh. Soon to be Yes. father. Gusto rin niya yan, eh. Oo naman. Matagal niya kayang inasam yan. Yeah. Binabati ko si Ma'am Cecilia Ampig. Yun. Yan. Ang una. Si Ma'am Gloria Joson. Magandang tanghali po. At sino pa ba? Si Ma'am Sandra. Yan. Wow, Yan. Sandra. Magandang yan ba yung tanghali asawa po. ni Richard? Oo. Wow. Anak natin yan. Yeah. Pambira. Si Ma'am Selay Escalona. No? Kasama rin po natin si Sir. Ba't hindi pa lumalabas sa akin yan? Yan, nasa itaas yan na partner. Ganun ba? Yeah. Okay, so si Ma'am Gloria, nabati Yan. mo na ba? Ma'am Nabati Gloria mo na si Joson. Ma'am Gloria. Yan. Si Ma'am Jenny, okay, Marie Chris, Yun. watching from Quezon. Yung mga missionary natin sa Quezon, no?
Yes, And of course, sa mga magjo-join pa, mga kapatid na magandang tanghali po sa inyo. At napakaganda po yung ating mga talakayin nung nakaraang Biyernes. At yung usapin na ipinadala sa atin ng ating mahal na pastor, yung triangle of marriage. At Amen. napakaganda talaga na since na ang Diyos ang siyang nagtatag ng pamilya, of course, dapat yung Diyos pa rin talaga ang siyang manguna at siyang maghari. At Diyos pa rin ang siyang malulugod natin sa ating pagpapamilya. And of Yes, course, sabi amen. nga ng ating mahal na pastor, yung nasa kanan ay yung tatay, no? Yung Yes, padre amen. di pamilya. At yung nasa kaliwa ay ang nanay. At yung nasa gitna, yung purpose, yung ating mga layunin, Yes. mga ating nais mangyari sa ating pamilya ay nasa kalagitnaan. So kung makikita Amen. nyo mga kapatid, wala doon pa yung ating mga anak. So yun yung triangle of marriage. At partner, ang gaganda ng mga comment ng ating mga viewers. Basahin mo nung, yan. nakaraang linggo. Kasama natin si Ma'am Flor Solomon, yung missionary ng Japan. At Batiin mo. Wow! Konnichiwa. Konnichiwa! Ay! Konnichiwa! At sabi ni Ma'am Flor Solomon, magpasalamat po tayo na may pastor tayo na may programa at plano na susundan para lalo pang makilala ang Diyos at lalong lumago sa salita ng Diyos through our pastor. Dapat sumunod palalo ako sa Diyos. Thank you for this program. Ang ganda po ng comment ni Ma'am Flor. At nag-comment din po yung ating missionary sa La Union, no? At si Sir John Hill Laurena. Sabi rito ni Sir John Hill, our position as a leader of our family is God-given. Therefore, we have to play our role in God's way of performing it, not on our way. Salamat naman sa isang napakagandang comment ni Sir John Hill. Gayon din po si Sir Dylan Blake. Sabi po rito, dapat maging strong and firm ang mga leader ng tahanan sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Minsan, nagmumula ang struggle natin sa loob ng sa loob mismo ng ating tahanan. At minsan din ginagamit ng dyablo ang ating asawang babae. Maging aware dapat ang leader ng tahanan sa pagkilos ng dyablo. Maraming salamat, sir. At gayon din po, nag-comment ulit si Sir John Hill. Sabi rito, let us avoid the satanic I wills that develops our pride and pushes us to lead our families according to our own will. Kaya mag-ingat po tayo. Binigyan tayo ng warning. At gayon din po si Sir Abraham James. Sabi rin po ni Sir Abraham James, napakahalaga talaga bilang isang ama ng tahanan na merong salita ng Diyos na nagbibigay ng kaalaman pagdating sa espiritual na bagay. Maganda kung ang reference ay mga salita ng Diyos. Ayun. Salamat po, Sir Abraham. Yes. At nag-comment ulit si Sir John Hill. Sabi po sa Sir John Hill dito, these godly I wills will lead us into God's will. Amen. Salamat din po. At si Sir Manny, ang dami. Talagang masaya yung mga viewers natin. Dami pa nga natin pinalampas Ang dun dami pa nating pinalagpas na hindi natin nabasa. At sabi ni Sir Manny Valdesueza, sabi, pride brings wickedness to one person. Yan, yung pride na matinding kalaban talaga ng tao, no? At ito si Ma'am Risa Jecorisa, no? Hinalintulad niya ito sa isang driver, yung comment niya. Sabi rito, I will, the father will steer the wheel of the car.
with his family as his passengers to the direction where God wants their family to go. Kumbaga, God's will use fathers as ways. Ayan, Yun. kaya nga, napakahalaga. Sabi nga, tayo nga yung leader, tayo dapat ang siyang nagdadala ng ating pamilya. Magandang At comment yun. magandang comment ito. Talagang napakagandang comment ito. At yung ways, yung nagdadirect sa atin, yung nagga-guide sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? So, ganun din, nag-comment din ulit si si Sir John Hill, no? Sabi rito, strong leadership strong leadership is being developed as we grow in the light of God's word. Let us avoid blame game, rather check ourselves first as leader of the family. God bless us all. Tama nga naman po yun. Amen. Talagang walang magandang patutunguhan kung puro sisihan na lang, sisihan. Kaya nga napakaganda na bilang isang leader, marunong tayong umako sa pagkabagsak ng ating pamilya. Kung nakakaranas man ng problema, pagsubok, tayo ngayon, mga ama ng tahanan, ang siyang dapat umako nito at huwag natin isisisi sa ating may bahay. Kaya nga napakaganda talaga na magkaroon tayo ng salita ng Diyos, na malinawan tayo, magkaroon tayo ng kaliwanagan Yes. sa salita ng Diyos upang sa ganon, ma-avoid po natin yung sisihan sa loob ng ating tahanan. Sabi rin ni Pastor RJ, nag-comment din, yung pastor natin ng PMA, PMA site sa Baguio City, naggagandahan ang ating mga comment dahil talaga namang maganda ang ating mga naririnig. Pero, marami pa ring misis ang hindi sumusunod sa Diyos. Ayan. Kaya nga talagang dito talaga mga napapakinggan natin dito, of course kasama natin yung ating mahal na pastor noong nakaraan na Biyernes at panalangin natin na magkaroon siya ng panahon kasi ang ating mahal na pastor talaga ay napaka-busy. No? Yes, Talagang amen. hindi mo talaga maano yung kanyang schedule at biyaya ng Panginoon na nakakasama natin. At sana makasama natin siya ngayon sa ating programa. Yun nga, sabi ko ng ating ni Pastor RJ, sadyang napakaganda ng ating mga napapakinggang prinsipyo ng salita ng Diyos. Yeah. At sabi rin ulit ni Sir Manny, sabi, huwag natin hayaan na magkaroon ng maraming dahilan ang miyembro ng ating pamilya na hindi involved sa gawain ng Panginoon. Kaya kinakailangan natin talagang i-guide sila. No? I-guide natin sila, ipanalangin natin sila na ang Diyos ang siyang manguna at mag-direct sa ating araw-araw na buhay. Gayun din si Sir Andy Agdon. Sabi rito Sir Andy, though sometimes it's hard to bear the hardship of being opposed by our very own lifetime partner, we need to stand firm and cling to God's will to overcome. Sabi nga rin, tama nga naman. Aba, kung tayo ay magpapadala sa mga pambubuli. Nararanasan mo rin ba, partner, yun? Yung minsan na binubuli ka ng iyong may bahay? Pambira. Madalas ako i-provoke eh. Yan, of course. Kaya nga, yung sabi nga ng ating mahal na pastor, of course, laging andyan dyan ang dyablo. Hindi naman kagustuhan ng Diyos na wasakin yung ating pamilya at magkaroon tayo ng hindi magandang relasyon. Andyan dyan lagi. Kaya nga, mahirap. Totoo naman talaga. Sabi ni Sir Andy, mahirap talaga na magpatuloy kung ang kalaban natin mismo ay yung ating may bahay. Ngunit, kinakailangan nating magpatuloy, no? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na yun yung ating kalakasan na pinagmumulan natin ng prinsipyo. Kaya wag po tayo basta-basta bumigay. Kasi of course, sabi ni Pastor, yung mga misis natin, sila po yung mga mahihinang sisidlan. Yeah. Kaya pag hindi tayo strong at bibigay tayo sa kanila, ay talagang mas weaker pa tayo. Kaya Tama. kinakailangan natin magpatuloy,
para mag-cling sa panghawakan natin ng salita ng Diyos upang ito ay mapagtagumpayan natin. Walang bagay na hindi kayang ayusin ng salita ng Diyos. And of course, ang last comment natin si Brother Riz Owera, no? Sabi ni Brother Riz Owera, totoo po 'yun, Pastor. Salamat sa mga gintong aral na naibabahagi ninyo. Salamat po talaga. Yun. Kaya labis-labis din ang pagsapasalamat ni Sir Riz Owera sa mga gintong aral na naririnig niya sa ating mahal na pastor. At kung kaya mga kapwa ko manantanan, ay bigyan natin ng kahalagahan. Lagi ang salita ng Diyos kapag ang ating mahal na pastor ay nagbabahagi ng prinsipyo patungkol sa pamilya, ay dapat ma-excite tayo. Kasi yun yung ating panghahawakan. Maaring hindi pa natin ito nararanasan, ngunit sa mga darating na panahon, baka ito ay ating ma-encounter. Kaya nga, paano natin ma-overcome ito kung wala tayong panghahawakan na prinsipyo ng salita ng Diyos? Totoo nga yung sinasabi ni Sir Andy Agdo na napakahirap, pero walang mahirap sa Diyos. Partner, back to you. Yes, amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa ating lahat, sa mga nanonood sa atin. At napakinggan natin ang lahat ng mga komento, mga kapatid, mga kapatid natin na nanood noong nagdaang episode natin nung last Friday. At sadya talagang ganda ng talakayan patungkol po sa triangle of marriage. At muli ipagpapatuloy po natin ang usaping ito sapagkat naniniwala po kami na ang bawat isa, lalong-lalo na ang mag-asawa, ay mas gusto nila pang pagtibayin ang kanilang pagsasama. Amen? At kaya sabi nga, the triangle of marriage ay siyempre, lagi ang center niyan ay ang Panginoon, mga kapatid. Ang pinakasentro ng lahat ng yan ay ang Panginoon. Kasi ang author naman talaga ng marriage ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya without God sa ating marriage, sa triangle of marriage, sa marriage life natin, ay sigurado po na magiging mahina ang relationship ng mag-asawa kung wala po ang Diyos sa gitna ng pagsasama. Kahit na saan namang pag-usapan maging sa Amen. construction man Yeah. sadya talagang kapag triangulo ang ginamit mo ay talagang matibay ang pagkakagawa. Oo. Kasi triangle Oh. mahirap At gibayin Tagalog yan nun, partner, may Tagalog yung triangle na yan ano? Tres cantos. Tres cantos. Tres Pamatinda. cantos. Yan, No? oo. Totoo yun. Yan ang Oo, Tagalog oo. doon, ang triangle. Tres cantos. Yeah. Kaya nga, yung bagay na yan, mga kapatid, kung katatagan din lang naman ang pag-uusapan, yung stability, sabi nga, walang ibang hinangad ang ating Panginoon, kundi yung pagtibayin pa ang pagsasama ng mag-asawa. Yeah, amen. Kaya nga, pagdating sa marriage, kailangan talaga kasama ang Panginoon. Kasi doon mapagtitibay ng mag-asawang lalaki at babae ang pagsasama nila. At ayon nga doon sa purpose, yung pinakagitna, abay kailangan talagang ma-hit natin bilang asawang lalaki ang pinaka-purpose ng ating pag-aasawa. Amen? At kung ihihit natin yon, naniniwala po ako na talagang mamimit din natin kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin bilang may asawang lalaki. Amen? At syempre, hindi maitatanggi na nasa atin bilang isang lalaki na tayo yung naatasan na mag-lead sa ating pamilya. At maliwanag na sinasabi ni Pastor, lagi niyang binabanggit sa atin, na ang leader ay ang pagli-lead ay hindi po bunga ng pagmamanipulate, mga kapatid, kundi ito'y leading kung saan kahit merong hindi tama, dapat i-lead mo sila. Kaya nga ikaw ang leader Amen? So naniniwala din ako na wala ding leader na perfect. Pero kung tayo ay handang magpaturo, magpasakop sa nais ng Panginoon sa atin, the moment na ginawa natin yan, mas mai-enhance pa ang ating leadership pagdating sa ating paglilid sa ating pamilya. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na i-hit natin yung purpose, mga kapatid, sa bagay na yan. Kasi kung kaguluhan
o problema sa loob ng bahay, mga kapatid, ay po pwede namang mawala ang mga bagay na yon kung maayos lamang ang ating paglilid. Amen. Nabanggit mo kanina, Brother Noel. Yes. Eto, yung sinabi mo sa akin, ako ba ay Nakakaranas. ng anong tawag mo doon? Pagbubuli. Pambubuli ng asawang babae. Yun. Okay. Ang sinagot ko sa iyo kanina, madalas akong i-provoke. Nararanasan ko yon. Amen. Okay? Bakit ka mo? Kasi nakikita ko, ang babae talaga meron silang meron silang ugali ng pagiging diktador. Yun. Oo. Meron silang ugali ng pagiging diktador na kung ano yung pumasok sa isip nila, gusto nila gawin agad nila yon nang hindi muna pinag-iisipan ng mabuti. Yun. Gusto ura-urada. Yun. Kasi may sila may nadadala sila ng damdamin, ng oo. emosyon At hindi lang yung partner, Oh. ang gusto nila, mabuti kung sila ang gagawa. Iuutos sa'yo. Iuutos. O Ngayon, yan. pag hindi mo namang ginawa, Yun. agad, Oo. pambihira, parang pakiramdam nila, sila na. Oo. Sila na, gusto ka na ng pangunahan. Kahit hindi naman nila talaga kaya. Yeah, totoo. Ayun, totoo. pipilitin ka talaga na ipuprovoke ka sa mga ganung bagay. Mag-iisip sila na ng isang bagay Oh. na ikaw ang gagawa. Yun. Ang magiging, ang pinakasimple niyan, sila na yung maglilid sa atin. Oo. No, sila yung mag-iisip, tayo yung makinarya. Oo, parang gusto tayo na sumunod. Yeah, tama. At pag hindi sumunod, tayo magtatampo. Oo, yun. Yun. Mga ugali. Yeah. Pabira, parang yung tanong mo, naranasan mo rin Katulad nga sinasabi mo, partner, talaga lahat naman palagay ko. Oo. Walang ama ng tahanan na hindi nakakaranas nito. At yun nga, katulad nga ng sinasabi ni Sir Andy, Oo. no? Napakahirap na yung magiging opposer natin ay yung lifetime partner natin. Pero Oo. alam mo partner, Sige. ang pinakamaganda sa lahat, yung meron tayong salita ng Diyos. Amen. Na talagang of course iba kasi yung kaisipan nila. At iba rin tayo yung kaisipan natin bilang leader kasi nga mas marami tayong karanasan kaysa sa kanila. Yan. Na kung saan hindi lang natin ito ibinabahagi sa kanila kasi pag binahagi natin yung mga bagay na yung hardship natin, Oo, yung sabi ni oo. Sir Andy, Tama. yung hardship natin, naranasan natin sa loob ng ating pamilya, baka yung purpose ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. No? Nakikita mo ba yung partner? Yes. Kasi yun nga, sinasabi nga nila na kinakailangan, yung sinasabi mo nga kanina na talagang gusto nila na mangyari agad yung kanilang gustong mangyari. Na siyang sinasabi sa atin in way of suggestion, but in reality, it is an order. Yun. No, it's an order. Oo. Kaya nga, kung Totoo yan. alam mo, wala siguro ako. Personally, sinasabi ko 'yan. Kaya yun nga yung pinaka-battle talaga natin dito. Yung sa triangle of marriage, yung purpose. Kaya nga dapat pag-aralan natin, pakinggan natin, tignan natin kung yung inirekomenda ba ng ating wife ay naayon sa purpose ng Diyos. Baka mamaya ito ay isang opinion lamang. Dahil alam mo naman po, pag ang opinion ay yan ay kaalaman ng tao. No? Kaalaman ng tao. Yeah, At amen. talagang kung opinion lang ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ilalayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Ilalayo tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan natin, tignan muna natin, mabuti, magkaroon tayo ng wisdom, no? Maging wise tayo, no? Maging wise tayo sa loob ng ating tahanan upang sa ganon ay hindi tayo yung purpose ng ating family ay hindi mapapahiwalay sa kalooban ng Panginoon. At kinakailangan natin wise. Pag wise ang pinag-uusapan, kinakailangan natin ng God's wisdom. Kaya nga, of course, anong dapat natin gawin? Partner, katulad ng ginagawa ko, ipinapanalangin ko yan, partner. Amen. Alam mo, may sinabi si Pastor diyan. Amen. Yaan yung pahabol di Pastor na payo
noong ending na natin nung nagdaang linggo. Oo. Na ang sabi ni Pastor, anumang provocation na ginagawa ng mga asawang babae, Mhm. be a man. Yun. Be a man. Amen. Bakit tayo talaga ang nilagay ng Diyos bilang lalaki sa loob ng tahanan? Kaya nga tayo talaga ang maglilid sa kanila. Kaya Yun. kung anumang provocation ang ididikta o dadalhin ng asawang babae sa atin, Yun. tayo bilang lalaki ay huwag natin patulan anumang bagay na yun. Amen. Kasi kung papatulan mo yun, eh talagang mauuwi yan sa isang hindi magandang pag-uusap. Doon pa lang, pupuntos na agad doon si Satanas. Oh. At tandaan natin, yung triangle of marriage, mga kapatid, ito ay nagtuturo upang mas lalo pa tayo maging close sa isa't isa bilang mag-asawa. Amen? Yan po ang katotohanan yan. At dinadirect po tayo ng Panginoon upang mas lalo pang pagtibayin ang closeness at pagsasama ng mag-asawa. Amen? Kaya nga may triangle of marriage Kaya nga meron tayong Diyos, merong asawang lalaki at asawang babae. Na doon pa lang sa triangle na yan, ay ipinakikita pa lang talaga na talagang gusto ng Diyos na ang bawat isa ay magkaroon ng closeness sa isa't isa. Maging close yung mag-asawa sa isa't isa at yung couple na yan ay maging close din, of course, sa Panginoon. Yun ang tinuturo, mga kapatid, ng Panginoon. Na dapat mas hihigit, mga kapatid, ang closeness ng Diyos at ng mag-asawa sa Diyos, mga kapatid, upang mas lalo pang tumibay ang pagsasama bilang mag-asawa. Amen? Nakita niyo po, mga kapatid, yun yung stability kapag tayo ay sumusunod. Pero sadya talaga na yung kaaway, papasok at papasok, sabi nga, papasukin talaga, gagamitin yung ating asawang babae, Amen. na kung saan ipoprovoke ka na madalas, mga kapatid, na kapag pinatulan natin at hindi tayo natutong mag-deal sa isang bagay na yon, na uuwi sa isang malalang sitwasyon. Yeah, magkakaroon ng problema. Yun, nagkakaroon ng problema. Yeah. Pero ang pinakamaganda, bumalik lang tayo, mga kapatid, sa basic na Yeah. itinuturo ng salita ng Diyos. Yeah, Ang amen. sabi rito sa Ecclesiastes, mga kapatid, Book of Ecclesiastes, chapter 4, verse number 9 pa lang, makikita na po natin dito. Sabi ng Biblia, two are better than one. Nakita niyo po, mga kapatid, ano? At of course, tumutukoy ito sa mag-asawa. Ano? Makita ninyo, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Nakita nyo, mga kapatid? Kaya nga, sa mag-aasawa, mga kapatid, makikita ninyo na dapat talaga meron talagang pagkakasundo. Teamwork. May teamwork. May pagkakaigi, may pagkakasundo talaga. Bakit ka mo? Kasi mag-asawa nga Hindi pwede natin alisin, mga kapatid, yung pagiging oneness ng isang mag-asawa. Yeah. Kaya nga nung tayo yung sinabing mag-asawa na, mga kapatid, ay naniniwala ako na talagang pinag-isa tayo ng Panginoon. Yeah, amen. Ayon sa mismo, sa salita. Sa purpose ng Panginoon. Sa purpose ng Yeah. Panginoon. Yun talaga yung pinag-isa tayo. So ngayon na tayo ay iisa na, sa dalawang katawan na sinasabi, Yeah, yeah. hindi naman natin maitatanggi, pero iisa dapat tayo sa adhikain, sa layunin, sa pagmamahal. Lahat po yan sa pagmamalasakit. Yeah. Bakit? Isa na lang tayo Yeah, So amen. napansin niyo po, mga kapatid. Kaya nga sabi rito sa verse number 10, for if the one fall, the one will, sabi diyan, for if they fall, the one will lift up his fellow. Nakita ninyo, no? Mhm. Kapag bumagsak ang isa, Yeah. sigurado Iaangat, tutulungan. tutulungan. Andoon yung suporta ng isa. Yeah, Mga amen. kapatid, but woe to him that is alone. Yeah, O, kita amen. mo, when he falleth, for he hath not another to help him up. Yeah, Walang tama. tutulong sa kanya kasi Tama. nag-iisa lang siya. Yeah. O again, verse number 11, if two lie together, when they have hit,
But how can one be warm alone? Yeah, amen. Isipin mo kung malamig kapag sila'y magkatabi. Merong heat na napuproduce. Amen. Pero paano iinit ang katawan kung paano makakapag-produce ng init yung nag-iisa? Yun. So makita nyo po Iron sharpet iron. Yun talaga yun. Tingnan mo, verse Ayan. number 12. Ito maganda rito. Yan, sige. Ang sabi dyan, and if one prevail against him, two shall stand with him. O, sipin mo, bakit magkakampi? Yeah, May amen. kakampi. Yeah. And a threefold cord is not quickly broken. Isipin Matibay. mo, Yeah, iba'y oo. makita niyo po. Hindi basta-basta Abay basta talaga, yan. triple na nga Yeah. Doon pumapasok po yung tinatawag po nating triangle of marriage. Yun. Tatlo na po yan. Yeah. Pinagtitibay po ng sabi nga, stability mga kapatid. Yun. Pagkadating sa tatlo, talagang matatag. Andoon yung katatagan. Kesa naman sa dalawa lang. Yeah, Kaya amen. nga sa mag-asawa, hindi po pwede na isang line lang. Yun. Ibig sabihin po talagang andoon tayo sa linya kung saan may direction ang pagsasama tungo sa Panginoon. Yun. Yun ang pinaka-the best, Yeah. mga kapatid. So, paano ito? Paano tayo pinapasok dito ng demonyo o ni Satanas, mga Yeah. kapatid, bilang tatay? Gagamitin yung ating asawang babae. Yeah. Paiinitin, dadaanin sa utos. Yeah. Amen. Pag hindi mo naman nasunod, bigla agad magagalit. Yeah. Magsasarili, siya na lang. Kung Yun. ano-ano. Habang ginagawa niya, mainit pa ulo niya. Sabi Sa mga tweet partner talaga, ang nagpapahiwalay sa ating sa ating mag-asawa, yung purpose. yun talaga Kapag yun. yung purpose ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, hindi yung I will ng Diyos, Oo. at yung I will natin, yung purpose natin, minsan, yun yung nagpapahiwalay, partner, sa mag-asawa eh. Kaya nga Yes. napakaganda na talagang i-check natin yung purpose talaga. Ito ba Yeah. talaga ay Amen. para sa kaluwalhatian ng Diyos? O ito ba talaga ay yung layunin ng Diyos sa atin bilang mag-asawa? Kaya nga ano nagpapahiwalay sa paano nagkakaroon ng problema sa loob ng tahanan? Yung purpose na sinasabi ni Yo, Pastor. amen, Yung amen. nasa kalagitnaan, partner. Opo. Na yung purpose na yon, kaya mayroon nagtatampo, kaya mayroong hindi mo makausap na maayos. Dahil yung purpose ay hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga maging maingat tayo, mga kapatid. Dapat makita natin kung meron mang nais yung ating may bahay, Amen. tignan natin yung purpose. Ito ba ang purpose ng Diyos? No? Kaya nga, sabi mo nga kanina, partner, Oo. dalawa, sabi nga ng Bible, 2 is better than 1. Oo. Pero, Kita mo yan, ha? how much more kung 3? Oo. Kita mo? Partner, Sabi nga di lalong mas maganda. No? Oo. Kasi kasama natin ang Diyos. That's No? it. Yun. Kung 2 is better than 1, ano naman kaya kung 3? Oh. No? Is 3 is better than 2, partner? Ay positive yan. Pagdating sa ganyang bagay. Oo. At impact, sabi nga, kapag marriage life ang pinag-usapan, hindi talaga po pwedeng maalis ang Panginoon sa buhay ng mag-asawa. Yan ang totoo. Alam mo kung bakit, partner? Balik tayo sa basic. Oo. Balik tayo sa basic. Sino ba ang nagtatag ng pamilya? Yan. Yun lang ang katanungan Oo, dun eh. oo. Sino ang nagtatag ng pamilya? Ha? Mm-mm. Tayo ba? Tayo ba mga asawang lalaki? Hindi. Diyos. Diyos ang nagtatag. Ngayon, Yeah. Siya author niyan. siya ang author, siya ang may akda niyan eh. Amen. Ngayon, kung kasama natin ang Diyos, kasi minsan talaga nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan ay dahil sa yung purpose natin. No? Yung purpose natin Amen, sa buhay. amen. Doon tayo nagkakaroon ng hindi maayos at hindi magandang relasyon sa loob ng tahanan. Kaya nga, lagi nating i-check yung mga purpose natin, no? At yung mga layunin natin, mga pangangailangan natin sa loob ng tahanan, Yes. yun ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Kasi kapag ito hindi naaayon sa salita ng Diyos at ito ay opinion ng tao, partner, Yes, amen. siguradong may kaguluhan. Ituloy mo, partner. Kita mo, eto. Dako tayo doon sa nabanggit ni Pastor na I will ni David, Yeah. mga kapatid. Doon sa sinabi ni Pastor na Psalms
101. Mhm. Kita niyo po? Ayan. Yung nung binasa ito ni Pastor, mga kapatid, at Yeah. ibinahagi sa atin, ay napakaganda. Psalms 101, verse number 1. And I will sing, sabi diyan, I will sing of mercy and judgment, and to thee, O Lord, Mhm. will I sing. Kita niyo po? Yeah. I will behave myself wisely Wow. in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk with him. I will walk I will walk within my house with a perfect heart. Yeah, amen. I will set no wicked thing before my eyes. I hate the work of them that turn aside, and it shall not cleave to me. Wow. So nakita nyo ito. Ito yung I will, mga kapatid, na diniscuss ni Pastor, na I will ni David na naka-direct sa Panginoon. Yeah. Nakita nyo po. Kaya nga, kung tayo, sabi nga ni Pastor, in-encourage tayo ni Pastor na magkaroon din po tayo ng I will sa ating pamilya. Na i-direct natin ang ating pamilya tungo din sa Panginoon. So mga kapatid, nakita nyo, ano? Dito, hindi po masama na gumawa tayo ng I will. Pero let's see Amen. to it na yung I will na yan ay nakadirect doon sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi po pwede, yung kaibahan ng I will ni Satan ay pangkanya lang talaga yun. Yeah, that's right. Pangkanya ho talaga yun. At itsupwera ang Diyos doon. Yun. Mas gusto nga niya makuha pa yung posisyon ng Diyos eh. Yeah. Pero yung I will na ipinagagawa sa atin para sa ating pamilya, yaan yung plano o purpose na dapat nakadirect tungo sa Panginoon. Yeah. Mga Amen. kapatid, ngayon, sabi nga, anong I will? Sabi ni Pastor, anong I will ang meron tayo? Yeah, amen. Kung tayo naman ay magiging makasarili at Ah. maghahanap lamang ng komportabling bagay para sa I will na yun. Yun. Dapat yung I will natin ay hindi nga daw po pang-komportable. Yun. Hindi po comfortable, Yeah. kundi conformable. Conformable. Oh, yun. That's Yun right. ang pinakamaganda doon, Yeah. mga kapatid. Conformable patungo sa Panginoon. Yeah, amen. Mga kapatid. Kaya nga inuutos sa atin na gumawa tayo ng plano at sa plano na yan andoon yung purpose na gagawin natin kung ano rin ang purpose ng Diyos para sa ating mag-asawa, Amen. para sa ating pamilya. Amen. Yun ang kailangan natin. Yeah. At eto mga kapatid, bilang isang asawang lalaki, naniniwala ko na merong wisdom na ibinigay ang Diyos sa atin Yeah. kung paano natin pasusunurin ang ating mga asawang babae at Mhm. ang ating mga anak. Yeah. Naniniwala po ako doon. Kasi in the first place, nagpasakop at nagpakita na ng pagpapasakop ang ating mga asawa sa atin eh. Yeah, amen. Noon pa man sa simula pa lang eh. Hindi naman tayo talaga magkakaigi kung Yeah. hindi talaga siya nagpasakop sa pasimula. Totoo yan. Pero nung habang tumatagal, yun. kasi nga, ano sila eh, meron silang ugali na gusto talaga nila yung ililid sila. Yun. Pero kung hindi natin ipakikita yung paglilid natin sa kanila, gusto nilang kunin ngayon yung Leadership posisyon, mo. yung leadership na meron tayo. Yun. Yun yung pinaka doon. Kasi nga weaker vessel sila eh. Ganyan din po pinangunahan ni Eva si Adan. Yun. Amen. Yun ang maliwanag ko doon. Doon napariwara ang Doon, buhay ng eh. tao. Maliwanag yun eh, no, Yan. brother, ano? Totoo yan. Pinangunahan Biblical yan, mga kapatid. Pambihira eh. Kapag hindi naging strong ang leader, ay talagang masasalisihan siya ng weaker vessel. Yun. Yun ang nangyari. Yeah. Kaya masasabi ko, mga kapatid, ngayon, hindi naman din talaga maitatanggi na ang ating asawa talaga ay weaker vessel nga. Yeah, amen. Kaya nga ang kabilib-bilinan ni Pastor, anumang provocation, ay huwag natin patulan. Kasi nga Yeah. mga babae sila. Sa anumang labanan o sa Yun. anumang usapin, wala talagang kalaban-laban ang babae. Mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pastor, ipakita mo na ikaw nga ang isang lalaki na inilagay ng Diyos para sa kanya bilang Yun. babae. Oh? Kung siya ibinigay sa iyo, ibinigay ka ng Diyos dyan sa babaeng niya, ipakita mo na lalaki ka. In a way
na gusto ng Panginoon sa pamamaraan ng Panginoon. Yes, Hindi sir. yung dahilan sa palakasan. Yeah. Wala yun. Huwag hindi yun yung usapin, Yeah, mga yeah. kapatid. Wag, Hindi, wag gamitan ng dahas. Yun, huwag gamitan ng dahas. Kundi gamitan ng kataliluhan Ah. na nagmumula Mas sa Diyos. ipakita mo bilang isang asawang lalaki yung pagmamahal mo sa isang asawang babae Yan. na kahit nasa siya ay nandoon sa kanyang kahinaang sitwasyon, Mhm. ay mangingibabaw pa rin ang pagmamahal mo sa kanya. Amen. Alam mo, mahirap yun, brother. Totoo yan. Mahirap Totoo yun. Mahirap yan. Saan ka nakakita ng mas pinuprovok ka, pinaiinit ka, kapatid, pinaiinit ka, pero kalmado ka lang. pero kalmado ka at at nananalagin ka. yun ang Kaya pinaka-the naman best dun eh. technique yan eh. Oh. Pag inaano tayo, pinoprovoke tayo ng Oh. ating mga asawa, Yes, ay, yes. Ipanalangin natin. Yan, Na bigyan yan. ka ng, kaya nga Yan sabi yun eh. nito, Sige, I sige. will behave. Sabi Amen, doon amen. sa Psalms Oo. 101 verse 2, Yun. I will behave myself Oo. wisely. Oh, kita mo? Ang Kaya ganda, oh. dapat yung attitude natin, mga Amen. kapatid, ay talagang hindi tayo magiging hot temper, hindi Yan, tayo yan. Tuloy mo. kundi we will deal them wisely through Amen. the Word of God. Partner, basahin natin yung mga comment ng ating Marami. ang gaganda ng mga Ang comment dami na natin, naman, Talagang sabi ni Ma'am Flor Solomon, nawala na tuloy Diyan lang yan. Ayan, yan. Naalala ko lang po Nawala. nung buhay pa ang asawa ko. Laging masaya at walang away. Sana all. Okay, tabo. Wala away kasi ako ang nahihiya. Sabi ni Ma'am Flor, missionary to Japan to. Ako ang nahihiya sa Diyos pag di ako mag-submit. Kasi si Pastor Roy ay on top lagi ang Diyos sa kanya. At yun ang impluensya niya sa akin. Wow. May lady, kaya ladies, habang may husband pa kayo, obey and no complain. Obey with love. Amen. Ayun na. Ito talaga. Ganda yan, oh. Pangaral ito ng isang Asawang, balo. oo. Oo, Isipin kasi mo, ha? si Pastor Roy, nasa Panginoon na siya. Pero tignan mo. Wag tignan naman. mo yung kanya. Wag naman sanang antayin pa na maging balo sila bago pa tayo maalala. Totoo yan. Alam mo, Pambihira. meron nga kasabihan ng Ah. ating mahal na pastor dyan. Ah. Kapag nawala ang isang bagay, saka mo lang malalaman yung kahalagahan nito. Oh. Ay, Ah, pambihira. paano na yung 2 is better than 1? Oo. Kung wala na. Kung wala na yung partner mo. Oo. Kahit din naman ako si Sister Cynthia talagang pag halimbawa kinuha siya ng Panginoon. Of course, malaking kawalan sa akin yun. Oh. O, di ba? Abayanin mo pa ang kabayo kung wala na ang damo. Oo, syempre. Kasi of course, kakayanin pero malaki ang adjustment. Kaya nga, Aba. bigyan natin ng pagpapahalaga mga kapwa ko ama ng tahanan, yung partner natin. No? Yun. At talagang sabi nga ni Ma'am Flor Solomon, talagang obey with love and no complain. Sana At, ganun na nararamdaman ng ating mga asawang mga babae na nakakapanood ngayon. The Oo, moment na pinoprovoke nila yung kanilang asawa. maalala nila Oo, yun. na sila, yung katulad na sinabi ni Ma'am Flor, Yeah. na ako ang nahihiya. Yun. Ayun, sabi niya dyan, oh. Sabi Ako niya ang na, nahihiya. oo, Sabi niya ganon. ako ang nahihiya sa Diyos pag di ako nag-submit. Yun. Isipin So yung mo, purpose pa rin, kitang-kita mo pa rin yung purpose dyan Sir Rudy. Oo. Nahihiya sa Diyos. Yeah. So talaga, dapat yung purpose talaga ay lagi nakatuon sa Panginoon. Yung At, iba hindi na talaga nahihiya, mas pinangangalandakan alam pa mo, eh. partner, kung bakit ganon? Of course, ang diablo talaga ay kaya nga sinasabi mo kanina na ang Diyos ang nagtagpo sa mag-asawa, di ba? So ano ba ang purpose ng pag-aaway? Siyempre, nakikita naman natin kung tanungin natin yung ating may bahay, yun ba talaga ang kagustuhan mo? Of course, hindi naman nila kagustuhan niya. Pero sa kagustuhan ng diablo na sirain ang pamilya ay talagang pilit na
na pilit na gumagawa ng kaparaanan. Kaya nga, kinakailangan mapagbantay ang bawat isa sa atin. No? Yan. Ang bawat isa, hindi lang yung ating may bahay, kundi bantayan din natin yung ating sarili. Yes. No? Amen. Upang sa ganun ay yung purpose pa rin natin ay hindi ma-disappoint yung ating Panginoon. No? At salamat Ma'am Flor sa isang napakagandang comment mo. Sabi ito si Sir John Hill. Nag-comment din si Sir John Hill dito. Sabi rito, actually sir, what is natural is not the woman being a dictator. It's the sin. Sabi nga, that pushes them to have that attitude. That is why it is our duty as a leader to help them overcome this sin, not to condemn them from that sin. We have to win our wives too. Tama nga naman yun. Siyempre, Talaga. Ayun talaga ang katotohanan. Huwag natin sila hatulan. Huwag natin sila hatulan na alam na nga natin biblical, alam na natin na gano'n na ang kanilang pagkatao. At of course, kaya nga kinakailangan talaga natin na magkaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos upang sa ganon ay huwag natin sila hatulan sa ganyang pagiging kanilang ugali. Kaya nga weaker vessel sila kundi sabi ni Sir John Hill, i-win natin sila. At of course walang bagay na hindi kayang idaan sa panalangin. Kaya kinakailangan talaga natin na ipanalangin. Tulungan natin sila na ma-overcome ang ganyang uri ng pag-uugali. Yan. No? Oo. Kaya Tama. let's win them. Being Amen. our wives. Sila Wala namang ibang iintindi dyan kundi tayo Yes. rin, bilang At saka, isang lalaki. hindi nagkamali ang Diyos kung bakit siya yung ibinigay. No? Oo. Kung bakit siya. Of course, ako, bagamat nakakaranas kami ni Sister Cynthia ng mga ganyang problema, pero ang iniisip ko, partner, hindi nagkamali ang Diyos kung bakit si Sister Cynthia ang binigay sa akin. Yun. Ang katotohanan, siya talaga ang tamang babae para sa akin. Inilaan talaga siya sa'yo. Dilaan talaga siya Yan sa akin. talaga. Kaya nga, dapat tutulungan natin sila. Amen. Ipaliwanag natin sa kanila, sabihin natin sa kanila. Ngayon, kung ayaw nilang makinig, ay talagang ipanalangin natin. Idulog natin sa Panginoon. Kaya nga, napakaganda na may kakampi tayo Yeah. Sino yung kakampi natin? On the top is God. Amen. No? Yung kasama man natin na yung may bahay natin, hindi man sumang-ayon sa atin leadership, idulog natin sa taas. Yes. Dalhin natin sa taas at ang Diyos ang siya mangungusap sa kanya. Sabi nga ni Sir Tito, Chito meron pa, Jacobe. meron pa. Sabi pa rito, basahin mo, Chito Jacobe. Di makita dito sa aking Sabi cellphone rito, totoo po yan, sir. Tapos pag nagkamali ka, sisisihin ka. Of course, siyempre. Matindi Kaya nga kinakailangan mo ng wise decision. Kinakailangan mo ng God's wisdom. At wag tayo dapat basta-basta magpapadala sa sisi. Kasi yan yung personalidad ng babae. Talagang pag nagkamali, ibibigay sa'yo. Kaya nga, sasabihin na, ginusto mo. Ginawa mo yan, ibig sabihin, approve din sa'yo yan. Di ba? Kaya nga, kinakailangan natin na maging maingat, mga kapatid. Tatandaan natin, tignan natin lagi ang purpose. Ang purpose ba ay matutuwa ang Diyos o mapapalungkot natin ang Diyos? Kaya nga, to make us have a good decision, let's ask God. Ito, basahin natin itong kay Sir Dennis. Yan, basahin Kung mo. merong asawang lalaki, ama at leader ng tahanan ang magsasabing taliwas sa testimony nyo, Sir Rudy at Noel, hindi siya magdagsasabi ng totoo. Yan. Kita mo yan, ha? Isa, yan. isa lang naman talaga. Oo. As far as the Bible is concerned, walang problema ng isang pamilya na hindi rin nagiging problema ng bawat isa. Lahat yan nangyayari, mga kapatid. Pero papaano natin ito
maididil. Merong follow up. May Merong follow up. Baba Oh, mo, baba baba mo. mo. Merong follow up. Maliban na lang natutunan na ng asawang babae yung lesson sa buhay ni Eva at natutunan na Matutunan. ang submission sa salita ng Diyos para sa pamilya. Yun. Yan. Kaya nga napakahalaga, partner, yung submission na sinasabi ni Uncle Jan. Oo. And of course, kung meron mang unang magsasubmit sa salita ng Diyos, tayo dapat yon, mga asawang lalaki. Amen. Huwag Tayo- natin kalilibutan yan. Huwag nating kakalimutan yan na tayo ang dapat unang mag-submit sa salita ng Diyos upang hindi natin maranasan yung sinasabi ni Sir Chito na sisihan. Yeah. At sabi ni Sir John Hill, blame game. Yun. Alam Walang mo, ganon. pagka blame game ang Walang ganon. Di tayo matatapos niyan pagka ganyan. Kaya nga, yung sabi nito ni Uncle, yung lesson sa buhay ni Eva. Oh, bakit nangyari yung kay Eva? Wala si Adan eh. Wala si Adan eh. At yung leadership ni Adan hindi naging strong. At hindi niya hinanap ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang ganda ng comment ni Uncle dito. Sabi rito, submission sa salita ng Diyos. Kaya nga, tayo dapat partner, di ba? Yes. Tayo mga kapwa, mga ama ng ama ng tahanan, ang siyang unang magsasubmit sa salita. May comment si Ma'am Marie Chris. Yan. Sige, Maganda to kasi babae ang nag-comment. Babae, Sa oh, ito, aminado to. Sabi diyan, no. Correct po, Sir Jao. Dapat tulungan po talaga ng lalaki ang babae kasi weaker vessel po eh. Yan. Kaya dapat po strong at consistent ang leadership ng lalaki at dependent po talaga sa Panginoon. Yun. Kita mo? Oh. Ayan, aminado. Oo. Yan Aminado. naman talaga ay katotohanan. Nagsasabi si Ma'am Marie Chris, of course, kung si Ma'am Marie Chris nasa mission yan. Ay. At mas marami ang karanasan, no? Siyempre, maraming pamilya ang kanilang tinutulungan. Sabi rin ni Sir Jeffrey, sabi rin si Sir Jeffrey Onsat, sabi rito. Ano sabi? Amen, sir. Tama po yan. Pag wala ang Diyos sa usapan, panigurado, hiwalay ang kahahantungan. Ayan. Totoo yun. Totoo naman yun. Talaga. Diyos ang nagbuklod sa atin, dapat Diyos, salita ng Diyos ang siyang Mananatili sa atin. mananatili at mananahan sa ating relasyon. Amen. Kaya napakaganda yung salita ng Diyos talaga. Kay Sir Manny. Oh, Sir Manny, baka yes, mo. that's true. Minsan gagamitin ng Diablo. ang asawa mo, lalagyan ng galit ng diablo ang oyso ng ang oyso ng misis mo na madalas di mo alam why siya galit. Yan. Oh. Kaya nga talaga Kaya tayo dapat maging inuunawa. mapagbantay tayo. Oo. Tsaka dapat talaga inuunawa. Unawain Oo. sila. Huwag natin sila hatulan. Huwag natin i-condemn Alam mo yan yung pinakahamon sa ating mga lalaki. Yun. Yung kapag ikaw ay pinuprovoke, tinetest ka, habang tinetest ka, no, ayan, mas dapat diyan mo mapagbantay na mapakita mo talaga yung leadership mo na talagang maramdaman ng asawa mo na talagang mahal mo siya. Yun. Yun ang pinaka-the best dun eh. Ako yan ang ano ko bro eh. Yan yung Sekreto mo. yan. At saka ano bro, sa totoo lang patuloy kong pinaglalabanan yan. Yan. Kasi kahit tayo lalaki, meron din tayong emosyon eh. Ang totoo niyan, kung hindi natin paglalabanan yung emosyon natin, Yun. baka mauwi lang tayo sa hanggang salita. Oo. Kaya nga sinasabi ko nga na sa tuwing ganyan ang sitwasyon na pinuprovoke ka, dyan mo higit lambingin ang asawa mo. Yan. Yun ang Tama, pinaka-the tama. best na doon, sikreto doon, ano? Oo. Brother, ano? Totoo Wag yan. mong sabayan. Wag mong sabayan. Mainit ang ano eh. Sabi nga ni Pastor Oh. umalis ka. wag mo sagupain. Ha? Kaya nga salamat sa Panginoon, may church tayo eh. Yeah. Kung may kaguluhan sa loob ng tahanan, punta ka sa church. Dito, magkaroon ka ng peace of mind. Wag mo nang patulan. Wag mo nang patulan. Wag mo Alam mo, siyempre tayo, of course, ako, magagalitin talaga ako, Brother Rudy. Pansin ko nga eh. Oo, kaya talagang ayoko na talaga yan ang talagang
lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon na bigyan ako ng mahabang pag-unawa at yung aking pagiging hot temper ay palitan ng Panginoon ng pagmamahal. Kaya nga, napakahalaga talaga na meron tayong Diyos na nilalapitan. Upang sa ganon, dumating man tayo sa ganyang kalagayan. Of course, maraming mga pagsubok, maraming problema. Pero alam nyo, yung purpose pa rin, huwag nating kakalimutan. Huwag tayong gagawa ng isang desisyon na yung purpose ay ilalayo tayo sa Panginoon. Kasi pag tayo ay lumayo, nag-depend tayo sa opinion ng tao, mga kapatid, mapapahiwalay yung ating, magandang relasyon natin sa Diyos. Kasi malulungkot ang Diyos. Amen. Yan. Meron pa, Brother Rudy, Si Ma'am Flor Solomon uli. Yan. Ang bira, ito talaga suki ko to eh. Yan. Sabi ni Ma'am Flor Solomon, naalala ko po yan, Sir Rudy, two are better than one. At least bago nawala si Pastor Roy Solomon, ay kailan man di niya ako naging problema sa submission ko sa kanya. Kaya laging masaya kami sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi una pa man, inilagay ko na sa mindset ko na my husband is the head of my family and I will only obey po. Ganda ng setup. Mindsetting! Yan, talagang ang ganda. Maganda. Naka-mindset na eh. Oo. Yun Ba't naman sabihin? talaga ang totoo. Kasi lalong-lalo na yung mga nagsimula ng pamilya sa loob ng sa ating simbahan, ano? Before pa lang, talagang kinakailangan natin na i-set yung ating naka-mindset kaisipan ayon sa purpose ng Diyos. Yun, Na the ang best. isang pamilya, yung isang nanay at yung isang tatay, na kilalanin ng nanay na ang leader ay yung tatay. At yung, of course, tayo naman, bilang leader, dapat yung purpose natin sa ating pamilya ay hindi mapapahiwalay sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda yung comment ni Ma'am Flor Solomon. Talagang mindset. Yun. Mindset. Yan. Kailangan Kailangan niyang kapatid Yan. bago ka mag-asawa. Dapat Yun. bago mo pasukin ang pag-aasawa. Yan. Naka-mindset na sa'yo yung Oo. ganyang klaseng mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Oo naman. Yan, pinaka-the best yan. Upang magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa loob ng tahanan. Pero katulad nga sinasabi ko sa iyo, Brother Rudy, alam naman nila yan. Alam naman nila yan na kinakailangan natin. Kinakailangan nila mag-submit sa kanilang husband. Alam nila yan. Bakit? May Bible sila. Napapakinggan nila sa pulpito. Pero bakit ganon? Dahil ang dyablo ay talagang nakikialam. Nakikialam. Kaya nga kinakailangan talaga natin na maging matatag bilang leader ng ating pamilya, na huwag tayo basta-basta bibitaw sa salita ng Diyos. Titignan lagi natin yung purpose ng ating pagsasama. At basahin ko rin yung comment ni Sir John Hill. Sabi sige. dito, that is why, sir, it really important that we husband should take it seriously kung paano tayo lumago sa relasyon sa Diyos. Dahil yun ang tanging susi para mapangunahan natin ng tama ang ating mga asawa. Kaya nga, napakaganda. Yan. Yung relasyon natin sa Diyos lagi. Gaano ba tayo kaseryoso kasi? Ayun, alam mo, Yung maganda, pinaka-the best dun eh. magandang tanong yan. Oo. Magandang tanong yan, Brother Rudy. Kumusta kaya ang relasyon natin sa Diyos? Mga kapwa ko, ama ng tahanan. Asaan na tayo? Ano ang level ng ating relationship sa Panginoon? Yan. Mas close ba tayo sa mga kaibigan natin? O mga kapitbahay natin? O mas close tayo sa Diyos? No? Kaya nga napakaganda na talagang siyasatin natin. Ito, lagi kong sinasabi kay Sister Cynthia, bantayan natin ang ating sarili. Kasi minsan akala natin, pag nagsalita na tayo, tama na. Pero
kapag siniyasat mo at hiningi mo talaga yung kalooban ng Panginoon, ay talaga makikita mo na hindi pala tama. No? Hindi pala tama. At kaya kinakailangan natin ng God's wisdom. At i-check natin yung relation natin sa Panginoon. Tulad nga ng sinabi ni Sir John Hill, na kinakailangan natin na yung relasyon natin sa Diyos ay lumago. Dahil ito po yung susi ng ating magandang relasyon sa Diyos. Partner. Ito kay Ma'am Laure, kay Ma'am Yang. Ito maganda Sige, to. sige, Tingnan mo sige. sabi ni Ma'am Yang. Amen po. Salamat po sa Panginoon na may ganitong programa to help the husbands in leading the wives. Thankful to God for my husband, John Hill Laurena, for leading me in the way that God wants me to be. Even in my weak moments, He is there to lead me and strengthen me. Love you. Isang ina, no? Kita Isang mo? asawang babae ang nagpapasalamat sa isang asawang lalaki. Abay, At, kung of ganyan course, ba naman, no? Oo. Ayos Ay, yan. kung ganyan ba lagi, di ba? Masaya lagi ang pamilya, di ba po? Oo. Walang kontrahan. Mm. Makikita lang natin talaga yung triangle of marriage. Na Oo. talagang yung ating purpose lagi ay nakatuon sa Panginoon. Kaya nga, ang advice niya, may advice si Ma'am Flor Solomon dito. Sabi ni Ma'am Flor Solomon kay Ma'am Marie Chris Malabay. Ano? Sabi nito, enjoy with your loving husband, lalong mag-submit. Ba? Ayos yan. Missionary to, missionary to missionary. Oo. At missionary wife, si Ma'am Yang. Kaya nga, of course, kasi kinakailangan na maging magandang halimbawa sila. Bakit? Hindi lang yung pamilya ang siyang dinidil nila. Number of families. Kasi nasa mission sila eh. Kaya nga, kinakailangan, malaki ang role ng babae sa loob ng tahanan. And of course, mas higit na malaki ang role natin, mga ama ng tahanan, sa loob ng pamilya. Kaya nga, sabi ni Ma'am Marie Chris Malabay, sabi rito, Amen, Ma'am Flor, lalo silang pumupogi sa paningin natin. Kapag nag-submit tayo sa kanila, less na yung stress nila. Lalo't preacher at pastor sila, dami nilang iniisip. Ayan. Kaya yun yung sinasabi ko kanina. Okay? So, sabi rin Ma'am Flor Solomon, nabasa mo na ba to? Ano? Kay Ma'am Flor Solomon? Sige. Sabi ni Ma'am Flor Solomon, pero hindi ako nagsisi, sir. Kahit nawala na si Pastor Roy ay nagampanan ang papel ko bilang asawa. Yun. Ang ganda kaya ng comment na yun. Talagang, Basahin ko lang yung kay Brother Cesar. Cesar Dios. Ah. Basahin mo. Precisely po. Yan, precisely. Ayos na. Walang kahirap-hirap yan. Precisely. Yes. Tumpak yan. Oh, sabi rito. Oh, Sakto. Sakto. Oh, sabi rito sabi ni Sir John Hill. Amen, sir. Nag-iisa lang si Ma'am Cynthia Gumabay at Ma'am Mayet Daef para magigiting nilang asawa. Merry Christmas, Ninongs. Totoo yan, mga kapatid. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit siya ang napangasawa mo. Amen. Kaya nga, wag Nilaan siya ng Diyos para sa akin. Nilaan yan. May purpose lagi ang Diyos. Kaya nga, tignan natin kung paano natin sila matutulungan sa liwanag ng salita ng Diyos. Yung oras. Inulan na tayo eh, yung Inulan, oras. Si Marjon, ito, babasahin natin. Si Marjon. Marjon Yan. Salin natin yan. Amen, sir. Dapat marunong din tayo mag-balance ng sitwasyon. Huwag sasabayan ang sitwasyon pag galit si Mrs. Yeah. Nakuha ni Marjon. Good yan. Very good yan. Very good yan. Alam mo, talaga, pagka, sabi ni Pastor, kapag isa lang ang galit, walang away. Yan. Di ba? Pag isa lang ang galit, walang away sa loob ng tahanan. Yun. Pero pag yun, dalawa ang nagalit, Yeah. o higit pa sa dalawa, siguradong magulo yan.
Tama. Kaya anong dapat natin gawin? Mga fathers. Ano? Payo mo. Anong dapat mo gawin? Punta ka rito sa church. Mag-fellowship ka rito. Kaya nga lagi ako dito eh. Sekreto yan. Punta kayo rito. Isa yan sa purpose. Purpose. Oo. Ano yan eh? Maraming salamat sa iyo, Sir Marjon. Sabi ni Ma'am Flor Solomon, nung nabubuhay si Pastor Roy, Sir, pag kagaling niya sa labas ay may pasalubong. Yun lang. Para wala tayo. Sige. Tingnan. Baka may matutunan tayo rito. Sekreto to. Ito, true to life story to eh. Sige. Nasabi, paglabas niya ay may pasalubong. At pag nakita niya niyang pagod ako ay lalapit at niyayakap ako. Wow. Pwede na bang yakapan Tanggal na lang? na ang pagod ko. Pwede bang yakapan na lang? Wag na yung pasalubong. Tanggal na ang pagod ko. Kaya nga nakakamiss si Pastor Roy Solomon. The best husband. Amen. Yan. Sekreto to. Pasalubong. Pasalubong. Bihira. Biblical. Bibigyan ko kayo ng isang magandang advice. Baka mamaya, hindi kaya ng ating bulsa. Oo, Siyempre, mga expensive. At bawal ang matigas. Oo, siyempre. Baka hindi ba gustuhan? Siyempre. Kasi minsan, baka nag-iisip tayo ng halaga kung Oo. ano yung pasalubong Importante natin. may pasalubong. Importante may pasalubong. Dumaan ka na sa tindahan. No? Alam niyo Tama. mo kung ano ang shampoo ng misis mo. Oo. Bumili ka ng 100 ng sachet. No, Yun, yan. isa-isahin mo yan. Mamatuwi mo. Isa sachet. Dami nun. At least may pasalubong ka. At bawat uwi, sabi ni Ma'am Flor, may yakap ka pa. Ayos. Ayun ang sinasabi. Yung oras. Oras sa Pilipinas. 1:30. Basahin natin ito. Toto kay Sir John Hill. No? That is right, sir. We men can be emotional too in many forms. That is why it is critical for us to be serious on leading according to the principle of the Bible. Okay, alam niyo mga kapatid, yung pagiging emotional, hindi lang ito yung maraming uri ito mga kapatid. Yung ating pagiging magagalitin, emotional din yan, part Yes, yan. amen. Yung ating pagiging iyakin, emotional din yan. Basta bantayan natin ng ating emosyon. Kasi kapag yung emosyon natin ang siyang manguna, mapapahamak ang ating leadership. Pero kapag yung prinsipyo ng salita ng Diyos ang siyang manguna, magkakaroon tayo ng magandang leadership at magandang tatahakin ng ating pamilya. Basahin mo nga, Sir Chito. Balik tayo kay Sir Chito. Sir Ayan. Chito, principle from the Word of God and decision from the Word of God that is the greater things for how to close up the family. Yan. Kita nyo, yung purpose pa rin. Yung purpose pa rin ay nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, wag natin tatanggalin ang Diyos sa ating marriage. At yung purpose natin, kaya lang naman tayo nagkakaroon ng bangayan sa loob ng tahanan kasi may gusto si Mrs. na hindi naaayon sa salita ng Diyos, na hindi aprobado ni Mister. Kaya para maging aprobado, idulog natin sa Panginoon. Nabigyan tayo ng right decision at wisdom para magkaroon ng magandang relasyon sa loob ng tahanan. Basahin mo kay Ma'am Yang. Sabi ni Ma'am Yang, if the leader of the home is growing in his relationship with God, napakalaki po ng chance na lalago rin po kaming mga wives. Yun. Kaya salamat po sa Panginoon for godly and growing husbands. Amen. So, yun pa rin ang susi. No? Good relationships sa ating Panginoon Diyos. Amen. Husband. Tayo yun. Hindi yung ating mga wives. Tayo yun, yung magkaroon ng maayos at magandang relationship sa Panginoon. Amen. Yes. So, meron pa ba?
Wala na, mga Wala na. ano na lang, mga... Oh, si Sir Chito, sabi Ah. nila, ginawa ko po yan, sir. Lalo na yung paborito niyang prutas ang Binili ko. Wow! Talagang, Ayos yan, ah. maganda. Ayos Yung na maganda talaga. naman yung may mga pasalubong. Yeah, Talaga, alam mo, the best. yan ang pinasasalamatan ko kay Pastor, no? Oo. Kasi ako talaga, hindi ako mahilig sa mga ganyang bagay. Yung pasalubong. Pasalubong, oo. Kahit nung ako'y nanliligaw pa, hindi ako yung palabigay sa aking Nililigawan. nililigawan. Oo. Hindi. No. Na niligawan ko si Sister Cynthia, hindi ko nakasanayan na Pasalubungan. pasalubungan, bigyan, gano'n, ng ano. Oo. Basta sapat na yung buhay ko ang siyang ibibigay ko sa kanya. amen, Yun lang ang Bera. pangako ko sa kanya. Amen. Buhay ko ay ibibigay ko sa iyo. Pag tinanggap mo ang aking pag-ibig. Na. Wow, galing na. Pero Yun alam mo, na, pinasasalamatan ko kay Pastor, Ah, Brother Rudy. Sige, Brad. Minsan, lumalabas kami ni Pastor at siya yung nagpo-push sa akin na bilang mo ng pasalubong si Cynthia. Tama. Bilang mo ng pasalubong. Of course, syempre, utos na ng pastor yun. Alam ka naman na tumanggi ka. Ano Oo. kaya magandang pasalubong, sir? Mm-mm. Yan, Yan, di ba? yung mga tipong ganyan. Parang yan, di ba? Siyempre, ito Brad, ito, sabi gano'n, pambihira, may dinampot siyang bag. Oo. Pambihira, sabi gano'n. Ito, maganda to. Aldo may pangalan May eh. Aldo pa. Aldo, pangalan. Pambihira. Nasa Schubert kami. Dinampot niya. Ito, Brad. Aldo. Magandang pasalubong ito kay Cynthia. Mm. Sabi gano'n. Maganda ang kulay, maganda. Pagbukas ko, Brother Rudy, Oh. 10,000. Pambira. Walang problema. Aldo lang yan. Paldo ka eh. 10,000. Pero sabi ko, amen, sir. Yeah. Gagawin ko po. Yan. Be- Kahit mahal, Oo. talagang makikita mo, talagang yun yung makakatulong eh. Di ba? Yung alam ni Pastor kung ano makakatulong Tama. sa relationship natin. Kaya nga, napakaganda talaga na sumusunod tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi na po tayo blind sa pagiging leader, mga kapwa ko ama ng tahanan. Yes. Hindi na tayo blind. Hindi tayo katulad nung araw na hindi natin alam kung paano natin mapapatakbo yung ating pamilya, yung mapapangasiwaan ng ating pamilya. Sobra na tayo sa mga kaalaman. Sobra na tayo. Halos linggo-linggo ang ating mahal na pastor nagbibigay ng tulong sa atin, mga leaders, mga ama ng tahanan, kung paano natin mapapangalagaan yung ating pamilya. Yun, ang problema na lang natin minsan ay yung ating sarili. Na kung minsan, nire-resist natin yung mga advice ng ating mahal na pastor. Kaya kasama natin ang ating mahal na pastor sa pagtataguyod natin ng ating pamilya. Kung hindi pa, sadyang may problema pa rin, pwede nating konsultuhin sila. Amen. Konsultuhin si pastor. At kung kinakailangan na mag-seek ng advice, ay gagawin niya ng ating mahal na pastor alang-alang lamang sa ating pamilya upang magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Kaya kung ano yung ina-advise sa atin ng ating mahal na pastor patungkol sa ating pamilya, i-grab natin mga kapatid, i-grab natin at sundin natin at ipamuhay natin. Okay, partner? Meron ka pa bang ano? Okay na, okay na. At sabi ni Sir John Hill, amen sir, thank you for another great episode. God bless you, Sir Noel, Sir Rudy. At maraming Amen. salamat din po, Sir John Hill. At talagang yan po ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya Yes, amen. mga kapatid, magsama-sama po tayo. Yes. Kaya nga yung comment ninyo, napakahalaga yan. Binabasa po namin upang matulungan ang kapwa natin, ama ng tahanan. Amen. Para lalo po natin mapalago yung ating pamilya tungo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan, triangle of marriage ay lagi ang Diyos, ang nanay, at ang tatay na nasa kanan, Amen. at yung purpose na siyang ating laging babantayan natin. Kung yung purpose ba natin ay yan ay kalooban ng Panginoon, matutuwa kaya ang Diyos. Upang sa ganon, maiwasan natin ang problema sa loob ng ating tahanan. Kaya nga, napakaganda yung Psalms 101 verse 2 na siyang ibinigay sa atin ng ating mahal na pastor. I will behave myself
wisely in a Amen. perfect way. Oh, when wilt thou come unto me? I will walk within my house with perfect heart. Amen. Yun ang kailangan natin doon. Perfect heart. Yes. Amen. So hanggang sa muli, ako po si Brother Noel At ako si Brother Rudy. na nagsasabi po sa atin ng To God be all the glory. Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Maraming salamat po and God bless us all. Amen.